Magandang hapon po sa ating lahat. At bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo sa mga April 13 birthday celebrants sa pangunguna po ni Reynaldo Taga Kaybatag, Resi Celes, Rolando Perez, Limuel Lapined, Michael Santos Madlang Bayan, Aison Di Vera, SBP Sior Referees at kay Erna Hereso Elombaring. Ganun din po shout out sa mga April 14 birthday celebrants kina Alberto Casio, Francis J.S. Moncano at kay Alberto Brillantes Sumang. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. At mag-shout out din po tayo sa mga D-Bowler Group of Referees headed by Erwin Macarandang at sa kanyang tatlong referee na nag-officiate sa ISSI Finals kina Anrengel Pedelson, Richie Ray Cruz at kay Kenshin Himura. Alam ko po si kasamang Erwin Macarandang at si Kenshin Himura ay iisang tao lamang po. Ang ISSI po ay ang pong Inter-School Sports Invitational ng Dasmariñas, Cavite. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa dribble rule o yung dribbling rule. Ayon sa Article 24, it is a movement of a live ball after a player gains control of the ball, then throws, taps, rolls, or bounces the ball on the court. So, apat po ang bagay para magsimula mag-dribble tayo. When you tap, when you throw, when you bounce, at pag pinagulong mo, rolls. Okay? Magbibigay po tayo ng tatlong halimbawa para lalo na manawaan ang dribbling rule. Example 1. A1 has control of the ball, throws it into the air, and ball touches the court. Then A1 got hold of the ball and dribble it again. Yung A1 po may control ng bola. Ang hinihagis niya ang bola tumama sa court at kinuha niya at nag-dribble ulit siya. Ano po ang sabi doon ng interpretasyon? It is a double dribble violation. After catching the ball, he must not dribble again. Kasi ay napadribble po yon. Ano ang dapat gawin ng A1 para maging legal? Ito po ang dapat niyang gawin. After the ball touches the court, he needs to continue dribble the ball. So, pag-control niya ang bola, inihagis niya ang bola, nag-bounce sa floor, wag niyang ahawakan o kukunin ang bola, kundi continue dribble the ball para maging legal po yon. Dadako tayo sa example 2. Ito po yung example 2. A1 has control of the ball, throws it to the air. Before the ball touches the court, A1 catches the ball. Yung A1 po, hawak niya ang bola at hinihagis niya. Pero bago bumaksak ang bola sa court, ang ginawa niya ay kinuha niya ang bola. Ano po ang interpretasyon doon ng FIBA? Ang sabi ng FIBA, A1 committed a traveling violation. Now, itong example na ito is related to Article 24.1.4, Bullet 6, which says, tossing the ball from hand to hand, allowing to rest in one hand or two hands, provided that no traveling violation committed. Okay, para po sa kaliwanagan, para mas maliwanag, further explanation to this article, it means the player may toss the ball from hand to hand provided his pivot foot is still in contact sa court. Kaya walang problema doon. Tinatos niya yun. As long yung pivot foot niya doon pa. Huwag niya lang igagalaw. Kundi magkakaroon siya ng violation. Ayon po sa example 2, so sa example 2 natin, since A1, after gaining control of the ball and runs after the ball and catches it before it touches the court, by running after the ball, he has no more pivot foot in contact sa court. So, yung sa example 2 natin, hawak niya ang bola, inihagis niya. Inabol niya, tinakbo niya, kinuha niya without the ball touching the court. So, wala sa pivot foot. So, ang tawag natin doon ay traveling violation. At meron po supporting article dyan. Can be found in Article 24.1.2, Paragraph 3. Ang sabi doon, during a dribble, the ball may be thrown into the air, provided that the ball touches the court before the player who threw it touches it again with the hands. So, yung dribble po, during a dribble, kailangan po
ang bola ay tatama sa floor. Itong ginawa ng example 2, hindi pa tumatama ang bola sa court, kinuha niya. Kaya nagkaroon tayo ng traveling violation. Dadako naman po tayo sa huling alimbawa, ang example 3. A1 passes the ball to A2, who just taps the ball once and ball touches the court, after which A2 got hold of the ball and starts a dribble. Yung A1 po, ipinasa kay A2 ang bola. Ang A2 hindi niya hinawakan ng dalawang kamay ang bola, bastos, tinap niya. After tapping the ball, ang bola tumama sa court at kinuha niya at nag-dribble siya. Ano po ang sabi doon ng interpretation? This is legal play by A2. He has not yet established a player's control, but team control continues. Yung piyasa ng A1 sa A2, may team control. Nagkapasahan sila, pero tinapik lamang ng A2, wala siyang player's control. Merely tapping up the ball doesn't mean to say may player's control, even though meron team control. So, ito legal po ito kasi tinap niya, wala pang team player's control, nakuha niya, doon pala magsimula ang player's control. Tapos nag-dribble siya, legal po. Yan po ang ating aralin sa hapon na ito at naawa po ay naunawaan natin at po, wag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarawan. Hanggang sa muli. Bye-bye.